What up guys? Joma Moves ng Kicks mo to. At ngayon, ang i-review natin ay isang running shoe galing ng Adidas. Ito ang Pure Boost Zero Gravity o ZG Prime. Prime kasi siya yung Prime Knit version. So, tingnan natin kung ano yung review niya. Alright, so unahin natin ang traction. So, ang traction nito, yung outsole niya ay rubber, mostly rubber na outsole, itong black na part. And kung titingnan natin, yung pattern niya ay mga knobs. Usually ngayon ng Adidas, mga knobs talaga yung nasa running shoes nila, especially sa mga boost na version. Yung knobs na ito is parang mga pad siya na maliliit na nakaangat, at dito nang gagaling yung pinaka-traction ng sapatos. Wala talaga siya yung mga grooves na parang sa herringbone or yung mga malalalim na lines na nakaukit. Maganda naman yung traction niya in terms of performance na pang takbo, pero medyo mabilis siya mapudpud. Ito nga, usually ginagamit ko lang for walking. Talagang makikita mo pudpud na siya, pero hindi nawawala yung hugis or yung shape nung sapatos kahit napupudpud siya, and adequate naman yung traction kasi gumigrip pa rin siya sa floor or sa pavement. Pero yun nga lang, medyo madali siyang mapudpud, and kung talagang gagamitin mo siya for long distance running and for pavement running sa asphalt or sa semento, talagang madali siyang mapupudpud. So adequate ang traction niya, pero durability wise hindi ko siya masyadong marirecommend kung talagang ipangrarunin niyo. Okay, so next ang cushioning. Cushioning wise, syempre bread and butter ng Adidas ngayon ang Boost technology. Itong Boost na to sobrang gaan sa paa, sobrang sarap sa paa, and may response talaga siya. Although hindi ko masyadong nagamit for running tong shoes na to, kasi most of the time ginagamit ko siya for lifestyle, for my dailies, sa pagpasok sa office or pag lumalabas ako. But hindi sumasakit at all yung tuhod or yung paa ko sa Boost na to. Responsive siya, nagbibigay siya ng magandang bounce back, and at the same time covered ka sa full length na Boost na ganito. So wala na akong masasabi. Ngayon, Boost ang number 1 na type ng cushioning sa performance-wise. Siya yung best na type ng cushioning kahit sa running, lifestyle, or basketball. So napakarami ng ibang reviewers sinasabing sobrang okay ng Boost, and mahirap na hindi makipag-agree sa kanila. So if you're looking for kicks na pwede nyong ipang running and at the same time pang chill nyo lang, pagpunta sa mall, i-recommend ko ito sa inyo kasi maganda na nga yung design niya. Cushioning wise, hindi pa talaga papalit. Okay, next for materials. Itong pair na to, ito yung Prime Knit na version. So in terms of durability, maganda siya. Maganda yung pagkaka-weave ng Prime Knit nila, and at the same time maganda rin yung fit niya sa harap. So wide footer ko man or narrow footer, pwede itong kicks na to sa inyo. At the same time, meron rin tayong mesh na version. Ito pala, itong Prime Knit na version, nagre-retail siya at 6,295 pesos. Yung mesh na version, mas mura ng 500 pesos at nagre-retail siya ng 5,795 pesos. So, more or less, almost the same naman lahat except yung material. Yung mesh, stretchable din yung material niya dito. So, wala masyadong difference. Mas komportable ka lang talaga dito sa Prime Knit na version. And yung fit niya, I would have to recommend na pwede kayong mag-go ng half size down, kasi ang Adidas talaga for some reason medyo fits big siya compared sa, let's say, sa Nike tsaka sa ibang mga shoe brands. Ito, size 11 tong sa akin, and medyo may space pa rin siya dito. And for the wide footers nga nang na-mention ko, hindi naman siya masyadong problema kasi stretchable yung material dito sa may forefoot area. So I would recommend na i-fit nyo muna siya, try it out pag bibili kayo, and tingnan nyo kung ano yung mas komportable para sa inyo. But itong pair na to is size 11, and medyo mahaba siya para sa akin. Okay, so lastly, we have our fit and support. Mention ko nga kanina na for fit, you can go a half size down if you want more support, kasi ito medyo fits long nga siya for me, pero hindi pa rin naman ako nagkakaroon ng heel slippage kasi meron siyang
heel cup dito. Medyo hindi kasing tigas ng ibang shoes, pero adequate naman yung support na binibigay niya at hindi niya basta-basta hindi basta-basta mag-slip yung heel mo dito. Tapos meron tong parang rubber na band din na binibigyan niya ng grip or parang hinahawakan niya yung midfoot mo dito para hindi siya masyadong magalaw. So, I think that also factors in dun sa support na binibigay nung shoes nito, especially if you're gonna use it for running or maybe even for training sa gym. Pero if you're gonna do a lot of lateral movements, hindi ko siya masyadong marirecommend kasi nga Flyknit siya and wala siya nung mga support dito, yung para mga outrigger dito. So, may chance na gumalaw yung paa mo dito pag gumagawa ka ng lateral movements. And then, sa ilalim naman, hindi katulad nung Ultra Boost na may torsional plate sa gitna, pero adequate pa rin yung support niya kasi medyo mas dense ng konti yung boost na nandito sa kicks na to. So, may support ka pa rin pag tumatakbo ka. Yun nga lang, hindi kasing supportive nung mga shoes na merong torsional plate dito sa gitna. But overall, for me, I think adequate naman siya for, light running. Ako for using it as a daily shoe for lifestyle, for walking around. So, okay naman siya. Hindi naman siya ganun ka-problematic pagdating sa support niya. Pero, yun nga, it might be on the minimal side for more serious runners. Okay guys, so that's it. So, this is the Adidas Pure Boost Zero Gravity or ZG Prime. I would recommend this kick sa inyo if you're looking for a boost cushioned running shoe na hindi masyadong mahal, and ito naka-prime knit na rin. So if mas namamahalan kayo dun sa Ultra Boost or hindi kayo makakuha ng Ultra Boost kasi obviously medyo limited siya dito sa Pinas, this is one of the best options you can get. Maganda yung materials niya, comfortable, and of course naka-boost siya. So overall maganda talaga yung cushioning niya. Hindi kayong papalya dito sa full length na boost nito. So it's also a lot cheaper than yung Ultra Boost natin. This specific pair retailed at 6,295 pesos, and makakahanap na actually kayo ng discounts kasi medyo, I think ilang buwan na rin siyang nakalabas sa market, and you can find it in places like Adidas stores, meron pa rin. Itong pair na to, I got it from Athlete's Foot. May discount nga sila nung time na yun eh. And also, you can check out Planet Sports and other retail outlets din. I'm sure na meron pa rin sila nung mga nito or yung mesh na version. Actually, yung mesh na version, mas mura pa siya at 5,795 pesos. So, if you're looking for, ako ginagamit ko to for lifestyle, for my daily use, like going to the mall or kuminsan pag casual sa office. It's a very good shoe. Sabihin ko sa inyo, hindi kayo malulugi dito. So, yeah, if you're looking for a budget running shoe or kahit pang forma nyo na komportable, I would really recommend this for you guys. Kasi hindi na nga siya break the bank, medyo madali pa siyang hanapin, and of course, maganda yung performance niya in terms of kung ano yung kailangan mo talaga sa isang running shoe. So, yun. Hopefully you guys enjoyed the review. Just drop me a comment if balak yung bumili nito, or if meron kayo kung ano yung na-feel nyo sa performance niya, you can share it then. And then of course, don't forget to visit our website, www.kicksmoto.com, and also follow us on Facebook, Twitter, and Instagram, and also don't forget to like this video. So peace out guys, and looking forward to more reviews for you guys.